Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong sinabi ni Vice President Sara Duterte. I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections. Dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan natin maging competitive tayo sa buong mundo. Napag-iiwanan na ang Pilipinas at ayaw natin yun. Yan po ang sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte ngayon pong February 1, 2025. Okay, magbasa lang tayo ilang komento mga kababayan. Ano ba reaksyon ng ating mga kapwa Pilipino sa sinabi ni VP Sara Duterte? Ito sabi ng 31 million movement, if you can't show up for the little things, how will you show up for the big ones? Trust is earned and you're failing the test. O sa may klipong salita, kung sa maliit palpa ka, how much more sa malaki? Ayan mga kababayan. Diba? Kung sa maliit na bagay, palpa ka, edi mas papalpa ka sa mas malaking bagay. O, ang pagtitiwala daw ay earned and you're failing the test. Bagsak ka. Ayan ang sabi ng 31 million movement. Meron naman nagsasabi, in God's will, VP Inday, you will be our next president para mabawasan naman ang mga drug addict. Ito na naman, drug addict. Talaga na. Wala na ba kayong ibang issue sa presidente? Puro na lang drug addict, puro na lang bangag. Wala na ba kayong ibang issue? Ha? Oh, ay iba naman sabi, yes, our future president, Inday Sara. Inday Sara is our next president 2028. Ito naman, highlight ko nga, baka sabihin nyo, nag-invento ako eh. Ito mga kababayan, highlight ko para makita ninyo na ito talaga ay komento ng ating mga kababayan. Okay. Sabi niya, may dapat pong baguhin. Sana po alisin mo po ang pagmumura mo at pagbabanta mo. Pangit na ipakita sa taong bayan ang ganong asal. Kayang-kaya mo gawin sa nakatataas sa'yo. Paano na yung mga maliliit o kaya dukha? Isa po kayong public servant upang ipakita sa taong bayan ang ganong asal. O ito namang isa nating kababayan, medyo binalikan yung ginawa ni Sara Duterte na kung saan on live television ay pinagmumura niya ang presidente. Diba? Galit na galit eh. Grabe yung mga mata ni Sara Duterte nung nagmumura talagang pinagmumura niya talaga ang presidente. Pinagbantaan pa. Sabi ng kababayan natin pangit yung ganong asal. Public servant ka Kaya nakakatakot diba? Kasi kung kaya niya gawin yan sa presidente, mas lalo na sa atin. Mas lalo na sa mga ordinaryong mga Pilipino. Diba? Kung minumura-mura niya ang presidente, minumura niya yung asawa, pinagbabantaan na gugurgurin, edi mas lalo na tayo. Sino ba tayo para ikumpara dito sa mga personalidad na ito? Diba? Ito pa. Kung talagang may malasakit ka sa sambayan ng Pilipino, hindi ka tatakbo. Alam mo sa sarili mong hindi mo kaya yung responsibilidad ng isang pangulo. Baka sa halip na maging pangulo ka, maging panggulo ka. Live a private life in Davao. Focus on your family and your community back home. Huwag mo kaming ilagay sa alanganin para sa pansarili mong hangarin. Ito siguro yung pinakamagandang comment na nakita ko mga kababayan. Ito yung real talk. Ito yung real talk mga kababayan. Tama naman Unang-una, gusto mo maging presidente. Gusto mo pangunahan itong ating bansa. Gusto mo, ano sabi mo? Ano sabi niya? Ito, pakinggan na muna natin. Yung sinabi ni VP Sara Duterte, bakit gusto niya raw tumakbo bilang presidente sa 2028. Pakinggan po natin. Noong January, pumunta akong Japan. Na-meet ko yung ating mga overseas Filipinos na nakatira na doon, nagtatrabaho doon at marami sa kanilang mga pamilya ang nandito sa Pilipinas at tinanong nila ako kung tatakbo ba daw ako ngayong 2028 at sinabi ko sa kanila, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Napapag-iwanan na ang Pilipinas at ayaw natin yun.
Sa 2025 elections, pinag-iisipan ko pa kung ano yung participation ko. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos dahil kung ang hindi pag-endorso ay makakatulong sa isang kandidato, gagawin ko yon. Kaya pag-iisipan ko kung anong participation ko sa darating na 2025 election. Alam mo, ma'am, grabe yung nabasa nating comment. Ang galing. Ito pa yung mga gusto kong comment eh. Hindi po yung yung bardagulan lang. May mga comment talaga na bardagulan lang no. Ito yung maganda. Napakaganda ng komento ni Alternative Business. Sabi niya, dito kay Sara Duterte. So makinig ka, Vice President Sara Duterte. Kung talaga may malasakit ka sa sambayan ng Pilipino, hindi ka tatakbo. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo, hindi mo kaya yung responsibilidad ng isang pangulo. O baka sa halip na maging pangulo ka, maging panggulo ka pa. Pinayuhan ngayon si Sara Duterte, mamuhay ka ng pribadong buhay sa Davao. Focus on your family and your community back home. Huwag mo na kaming ilagay sa alanganin para sa pansarili mong hangarin. Parang sinasabi ng ating kapatid huwag mo na kami idamay. Idamay mo pa kami sa sa kapalpakan mo Paano ka magiging presidente? O sige, usap na tayo, real talk mga kababayan. Paano ka magiging presidente o magaling na presidente kung yung DepEd mismo, hindi mo man lang naayos? Oh. 'Di ba? Ilang taon ka sa DepEd? 3 years? May nangyari ba? Wala. Aminado ka mismo sa sarili mo na wala kang ginawa sa DepEd. Ayun lang, meron kang kinuha mga confidential funds. Pero ibo doon sa kanyang stint, dyan po sa DepEd, mga kababayan, ubos po ang confidential funds. Pero yung iba po na mga regular funds, hindi po naubos. Underutilized pa. Ibig sabihin, yung talagang gagamitin para sa mga estudyante, para sa mga guro, hindi po na-utilize. Underutilization ang nangyari. Pero yung confidential fund, mga kababayan, ubos na ubos. Tapos, nung tinurn over mo, itong DepEd, doon sa bagong secretary, ano sinabi mo? Doon sa iyong speech. Sabi ni Vice Presidente, chaos. Chaos daw. Etong DepEd. Welcome to chaos. Ibig sabihin, sa 3 taon, hindi mo naayos ang DepEd. Kasi nung tinurn over mo, sabi mo chaos, magulo. Ano yun, 3 taon, hindi ka man lang gumawa ng paraan para maalis yung gulo, mabawasan yung gulo. At parang proud na proud ka pa na sinabi mo kay Secretary Angara, welcome to chaos. Hindi mo nga nakaya yung DepEd Maging presidente pa kaya? Kaya, maganda tong comment na to. Baka pwede naman, Madam Vice President, kung mahal mo, may malasakit ka sa sambayan ng Pilipino, please lang, huwag ka nang tumakbo. Huwag mo na kaming ilagay sa alanganin para lang sa pansarili mong kapakanan. Kasi hindi mo naman kaya Pero imbes na maging pangulo ka, baka maging panggulo ka pa. Diba? Dito pa lang Dadalawang isip na siya mag-endorso kasi alam niya sa sarili niya, hindi ganun kalakas yung kanyang arrive. Yung dating, mga kababayan, yung dating sa tao. Diba? Yung arrive. Kaya nga sabi niya baka makakatulong ba ako? Baka hindi ako makatulong sa kanila. Pag-isipan ko kung i-endorso ko sila. Nagdadalawang isip siya sa sarili niya. Paano ka magiging presidente? Ang presidente dapat matibay ang loob. Tingnan niyo si Presidente Bongbong Marcos, kahit pinumura ninyo, kahit anong ibato ninyo, gumagawa kayo ng fake video, minumura ninyo, pinagbabantaan ninyo, nagugurgurin. Pero professional pa rin ang ating presidente. Tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho.
Yung iba lang talaga sa paligid niya, medyo sa tingin natin, medyo nanonolongges. Pero kay Presidente mismo, wala naman tayong nakikitang ang bait nga sobrang bait, nakakainis eh. Nakakainis, sobrang bait eh. Minsan nagagalit na nga tayo, Mr. President, ba't ganyan ka? Minumuna ka na, pinagbabantaan ka na, tapos ganyan ka pa. Kaya marami nagagalit kay Presidente, pero ganun siya eh. Yung mga napagbibintangan, mga nasisilip ng mga kalaban ni Presidente Bongbong Marcos, yung mga taong nasa paligid ng Presidente, pero ang Presidente mismo, wala naman silang nakikitang butas eh. Lagi lang nila sinasabi, bangag, adik. Alam mo palang adik eh, bakit naging nakipag-tandem ka? Para kasi Vic Rodriguez eh. Diba? Kung naniniwala daw si Vic Rodriguez sa sinasabi niya, bakit nagtrabaho siya kay Presidente? Kung sinasabi mo na hindi marunong ang Presidente, Sara Duterte, kasi sabi niya mga kababayan, na pag-iiwanan ng Pilipinas, kung hindi ka pala bilib sa Presidente, kung sa tingin mo pala noon pa, ay hindi marunong ang Presidente Marcos, bakit sinuportahan mo? O kaya lang nagkaganito, kaya ka lang nakapagsalita ng ganyan kasi hindi nyo na nakukuha yung gusto ninyo. At dinidestabilize yung gobyerno. Saka isa pa mga kababayan Ito, tanong ko lang. Sigurado ka ba na makakatakbo ka sa 2028? Are you sure? Sigurado ka ba na ikaw ay papayagang tumakbo sa 2028 bilang presidente ng Pilipinas? 2028, 2025 ngayon, so 3 years. 3 years pa. Meron po 3 impeachment case kay Sara Duterte. Meron pang darating na pang-4. In 3 years time, sa tingin nyo ba hindi may impeach si Sara Duterte? Kasi alam mo, madali naman magsabi, tatakbo ko sa 2028. Ang problema, papayagan ka ba tumakbo? Paano? Kung ikaw ay ma-impeach, wala na. Wala na yung plano. Hindi na pwede. Kapag ikaw ay na-impeach, hindi ka na pwedeng tumakbo o humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Ban ka na. So, napakatagal pang usapin yan eh. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan ang tagal pa niyan, 2028, 3 years pa. Baka pwede naman magtrabaho muna kayo. Hindi yung ngayon pa lang, 2025 pa lang, pinag-uusapan nyo na yung 2028, walang hiya naman. Baka pwede naman magtrabaho muna kayo. Mag-concentrate muna kayo sa mandato ninyo na maglingkod sa taong bayan. Tsaka nyo na pag-usapan yung takbo-takbo na yan, yung lecheng pagtakbo-takbo na yan kasi kung tayo na pag-iiwanan na, sinasabi ninyo, di tumulong ka na lang sa gobyerno. Ay, kita mo pala yan, daming dapat ayusin Meron ka pang 3 taon para maglingkod sa mga Pilipino. Bakit iniisip mo agad tatakbo ka sa 2028? Imbis na tumulong ka sa presidente o maglingkod ka sa taong bayan. Puro kasi salita, puro ngak-ngak. Ang dami daw dapat ayusin, ang dami nakikita sa bayan. Kailangan maging competitive tayo. Naiiwanan na ang Pilipinas. Di tumulong ka. Meron ka pa 3 taon Ba't pinag-uusapan na natin yung pagtakbo mo sa 2028? Diba? Baka pwede naman. Unahin nyo muna taong bayan. Magtrabaho muna kayo. Tulungan mo muna presidente. Huwag nyo muna pag-usapan yung 2028. Nak ng toko Matagal pa yan Yung mga tao, ayun yung responsibilidad ninyo. Puro politika Nak ng toko yan. Anong klase kayo? Pag-pwesto nyo, ganun lang? Wala na kayo, babanatan yung kalaban nyo sa politika, tapos hintayin nyo lang matapos yung inyong termino, tapos tatakbo na naman kayo. Tapos pagdating na 2028, babanatan kayo na naman ng kapwa nyo politiko. Hindi na kayo nakapagtrabaho. Magsilayas na kayo. Wala kayong ginagawa. Dapat, unahin nyo muna ang taong bayan, magtrabaho muna kayo. 3 taon pa yun
Kung sa tingin mo, ang yabang-yabang mo, na kaya mong gawing competitive ang Pilipinas at kaya mong itaas muli ang Pilipinas kasi sabi mo na pag-iiwanan na tayo, kaya mo ba? Kaya mo ba na gawing number 1 muli ang Pilipinas? Mas matalino ka ba kay Presidente Bongbong Marcos? Speech mo nga, binabasa mo lang. Ay clean na, binabasa mo. DepEd nga, hindi mo na ayos. Pasensya na kayo mga kababayan, real talk lang po tayo. So pinakamaganda, kay VP Sara Duterte ma'am, baka pwede naman po. Unahin niyo po yung bansa. Unahin niyo po muna yung trabaho ninyo, magtrabaho po muna kayo. Ang tagal pa ng 2028. Bakit ngayon pa lang 2025, politika lang iniisip ninyo? Di ba mga kababayan? Ang tagal pa ng 2028 eh. Baka pwede naman magtrabaho muna kayo, Madam Vice President. Huwag muna kayo mangarap maging presidente. Sabi nga ng comment, please lang, huwag ka nang tumakbo. Kasi hindi mo naman kaya. Baka madamay pa kami. Sabi dito, baka madamay pa kami, huwag mo kami ilagay sa alanganin para sa pansarili mong hangarin. Kung talaga may malasakit ka sa Pilipino, hindi ka tatakbo dahil alam mo sa sarili mo, hindi mo kaya yung responsibilidad ng isang Pangulo. Kaya please lang, Madam Vice President, pwede naman na pag-usapan yan. Pag malapit na 2028, 2025 pa lang ngayon, baka pwede naman po. Magtrabaho muna kayo. Kahit si Mr. President, baka pwede naman. Huwag nyo na intindihin itong mga to at baka pwede naman unahin nyo taong bayan. Diba? Dapat tigilan nyo muna yung usapan na yan. Running sa 2028. Tagal pa yun. Unahin nyo muna kami. Tulungan nyo muna kami, ang taong bayan. Bago yung mga sarili ninyo. Puro kayo politika.